Kaya ang ginagawa na nila ngayon, hindi na nila pinagmamayabang yung number game. Automatic, wag umpisahan. Yan po, yung de facto dismissal ni Bato de la Rosa. Wag nang marinig ng sambayan ng Pilipino dahil pag yan, nag-umpisa, naku po, yari tayo. Ang hirap i-explain sa mamamayang Pilipino kung bakit natin inakwit itong tao na to. Nakakahiya. Yan po ang nakikita ko dyan. Ngayon, mga bossing, ewan ko, buhay pa pala ito. Sorry. Akala ko tegi na ito no? Akala ko tahimik na ito. Meron naman sinasabi tungkol po sa impeachment. Sa kanila, ang forthwith. Ito. Kilala niyo po ba yan, mga kababayan? Yung lawyer ni Buloyski na sinabi sa harap-harapan niya, sabi ni General Torre, papasok ako dyan sa ayaw mo man o sa gusto mo. Wala pong iba. Kung hindi, si Torion, mga kababayan. Ipapaliwanag po nila kung ano yung forthwith daw po. No, para sa kanila. Sige nga, Torion, try mo, no? Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution. Yun ang nakasulat sa 1987 Constitution. Ano, ibang gagamitin mo? Di ba? Kailangan base lahat. Doon mismo sa Constitution na yun. Ano gagamitin nyo, Semenay? Sige nga. Para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Dahil yun ang ibig sabihin nun. Agad-agad. Di ba? Sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ng paglilitis sa Senado matapos yun naman talaga. Shall forthwith. Mag-umpisa agad-agad. ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Baliktad naman daw po pala, mga kababayan. Ibig sabihin naman daw pala nun, kay Torion, hindi daw agad-agad. No? Tuloy mo nga. Paliwanag mo nga. With Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng paglilitis sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang Kompleto na lahat. Torion. No? Senado na lang. Date na lang. Kompleto na lahat. Inuusog lang ni Chis Escudero. Sabi nga po ni Tito Soto, mga kababayan, nakalaban sa pagiging Senate President. Hindi si Chis Escudero ang Senado. No? Baliktad kay Torion Hindi daw po dapat agad-agad. No? proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa Ano pa alamin mo, Torion? Kumpletos recados na nga. Sumunod sa due process. Biruin mo, hindi pa nag-uumpisa ang impeachment. Wala pang mga kahit ano, binigyan na ng pagkakataon na magpaliwanag si Inday Sara Duterte. Pero ano ginawa? Tinalikuran, inayawan, kung ano-anong mga alibay ang mga pinagsasabi. Kaya po nagagalit si Sir Edong, sabi ni Sir Edong, nagagalit. 550 likers ako. Pang 550 daw siya. Biruin mo daw, 2,100 viewers daw tayo, tapos pa 570 daw ang like. Di ba? Siguro yung 1,500 o 1,600 na nanonood dito, mga DDS, ayaw mag-like, gusto nanonood lang, kasi galit sa akin. Tuloy mo, Torion! batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement mula sa nagrereklamo batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Tambak na nga ang ebidensya, Torion. Ano pa pinagsasasabi mo? Ano pa yung mga pinagsasasabi nyo dyan sa SMNI? No? Shall forthwith, umpisahan na. Sasabihin nyo pa, ginagamit ng ibang mga grupo yung salitang forthwith, no, para daw po madaliin. Ano ibig sabihin nun? Without delay. Immediately. Kung nakaupo ka dyan, tayuan mo to, gawin mo na to, asikasuhin mo. Dahil para mabawasan na ang pagdurugo.
ng ating inang bayan. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement. Baka ikaw lang. No, hindi pa daw verified, mga kababayan. Ayun na, hawak na nga ni Escudero. Dahil po, minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2024. Oh, ang gulo mo, Torion. Yung sinasabi nila Chis Escudero, binagalan daw po ng mga Congress. Nasa earth pa ba ito si Torion, mga kababayan? O nasa universe na pag-aari ni Kibuloy? Kung ano-ano na ho ang sinasabi, mga bossing, sinasabi ng mga senador, binagalan kasi ng Congress yung kanilang pagpapasa ng impeachment nila. Tapos ito naman kay Torion, minabilis naman daw po. O minabilis na pala ng Congress. Kumpleto naman. Pinabagal naman ngayon ni Chis Escudero. 2 months delay. Tapos ngayon, 1 week delay. Ewan ko lang. Pag sinabi pa niyan ulit na yung 11, hindi matutuloy na naman. 5. At saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Atty. Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Alam ko ikaw may problema. Alam ko may kaso tong si Torion, mga bossing. Di ba? Tama ba ako? Ang kinaso sa kanya sedition o hindi naman? Or kumbaga, pagpigil lang sa pag-aresto kay Kibuloy. Kulong, yun, isa din sa problema niya yung kulong yung kliyente niya. Di ba? Si Buloyski ho. Raw ito minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. O di problema yon ng mga senador. Senado ang may problema doon. Hindi po yung mga congressman, hindi po yung prosecution panel. Di ba? They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, on the last day of their session, they filed on February 5 of 2025 the 4th complaint, no? Without due process. Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-aanap ng bagong rules ang Senado. Kayo lang may sabi niyan. Sabi ng mga eksperto, ang Senado ay continuing body. Kaya pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress. Kayo lang nagsasabi niya, no? Wawa naman kasi itong mga to. Yung amo, nando sa oblo. Sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglamag, posible magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. This is motivated by Yung pagharang niya, no, at pagsisinungaling niya, kung nasaan si Kibuloy, yun ang makakaapekto sa justice system ng Pilipinas. Kaya nakasuhan po siya. Sabi ni Sir Leo Glenn Tumala, sedisyon tsaka obstruction ang kinaso ni General Torre dyan. Sir Mike, naku po,